Ito mga tanong lang, siyempre, ililista ko dahil hindi naman tape ang aking utak. Kaya sinusulat ko. Wala akong syllabus. Yung kanyang sinasabi. Madaling basahin yan. Oh? Kaya, pero ang hindi na isama niya sa kanilang syllabus, kung ano ang moral, ano ang seremonyal. Oh. Kaya ating hinihingi sapagkat ang Sabat ay inalis. At sabi niya, ang inalis lang ay seremonyal at ang naiway moral. Alin ang moral? Sabat. Alin ang seremonyal? Sabat. Suportahan ng talata. Sapagkat pag walang talata, haka-haka lang yan ng mga Sabatista. Puro-puro ng mga Sabatista. Hindi yan sa Bible. Ngayon, huwag po naman kayong magalit. Dahil yun po talaga ang dapat itawag sa inyo. Makasabado kasi. Kaya no offense intended. Purely a mere convenience of designation. Wala akong itatawag sa inyo, kundi yung tawag din ng karamihan na kayo ay Sabatista. Dahil kung wala si Mrs. White, wala naman kayo. At ang nagturo ng Sabado ay si Mrs. White. Dahil nakakita ng pangitain. Iyon nga lang, ang pangitain, hindi naman ito paninira. Mga kasama, hindi natin sinisiraan si Mrs. White. Ang ating pinupuna kung saan galing yung kanyang mga pangitain na yan. Na ang sabi ng doktor, galing po sa brain damage na kanyang naranasan nang siya'y mabato sa mukha. Hindi naman atin yun. Findings yan ng doktor na nakasulat sa mga libro. Yan. Kaya, dapat ay maipakita ni Mr. Obidos ang moral at seremonyal. At sana, samahan naman yan ng talata. Kasi madaling magsabing ito moral, ito seremonyal. Parti-partihin mo ang mga ito. Madali lang yan eh. Pero yung samahan ng talata ng Bible, sa tamang paggamit, yung sa context ay tama yung ginagamit niya. Madali kasing magsitas na wala sa context ang kahulugan. Basic sa scriptural interpretation ay interpret a text according to its context. Yan. Basic yan eh. Sa hermeneutics, sa science of scripture interpretation, basic yan. Interpret a text according to its context. Kaya ang 56 to, wala sa context eh. Yung kanina, mapalad ang tao na nangingili ng Sabat. Walang kaugnayan naman kay Kristo yun eh. Oo. Kaya, ito ang ating hiling para sa mahusay na pag-uusapan. Ating hinihiling na si Mr. Obidos ay sa paksa at be honest. Yung talagang hindi lang palusot. Ang pag-uusap kasing ito ay pagpapalitan ng doktrina. Oh, para makita kung alin ang totoo. Kaya may paksa eh. Ang paksa, ang pagsamba at Sabat sa pananampalatayang Kristiyano ay Sabado. Yan. Dapat patunayan ng ating kausap sa hapong ito. Pag hindi po niya maipakita, kaya ang kanyang naipakita, mga Sabat na walang pagsamba. Sabat na walang pagsamba. Oh, sa mga tweet, kulang yung kanyang patunay, hindi sapat. Hindi sapat. Ang pinatunayan lang niya, ang ikapitong araw, Sabat. Ayun. Paano pa makakasamba? Walang pagsamba. Kaya itong mga babae, umuwi, hindi umalis ng bahay dahil Sabat. Ay sumamba ba sila?
Walang mababasa. Sa mga katuwid, patay. Na nakahiga ang paksa. Kaya tayo naghihintay para kanyang itayo, para ating itumba. Ayun. O, tingnan ninyo kanina, binasa ko sa Bible na sila'y sumamba sa unang araw ng isang linggo. Sa Biblia at sa kasaysayan. Yun ay very categorical yan. At hindi niya yun nasira. Hindi niya nasira. O, ang kanyang babasahin kanina ay ang mga pinuntahang Hudyo ni Pablo, na pagkatapos magturo si Pablo, ang galit nila kay Pablo, kinaladkad nila si Pablo palabas. Hindi Kristiyano yun. Mayroon bang Kristiyanong kakaladkad sa mga apostol? Masyadong mainit ang ulo nitong mga Sabadista. Hindi kayo. Hindi kayo. Yung Sabadista ang Sabado, ang pagsamba at Sabat ng mga Kristiyano. Tatanda natin, mga Kristiyano, hindi mga Hudyo. Mga Hudyong yan. Mga Hudyong yan. Yan. Hindi yan ang tinutukoy dito. Kristiyano, mga kapatid. So, nananatili ang kanyang mga ginamit na mga talata, Genesis 2:1-3, walang pagsamba. Exodus 20, talatang 8, ginamit ang 11, walang utos na pagsamba. Alin ang seremonyal? Alin ang moral? Alin ang pinawi? Alin ang nanatili? Yan ang napakahalaga. Yan bang sabat na inyong inoobserbahan ang nanatili? Basahin mo sa Bible na yay moral. Yan. So narito mga kapatid, ibabalik ko ang floor kay Mr. Ubedos at patingnan natin kung ano ang gagawin niya. May time pa? Wala na. Okay. So, tanong po kayo. 2 minutes pa? Okay. So, mga kapatid, ang sinitas niya sa Mateo 28:1, Lucas 23:56, at 16 ng mga gawa, at 13, ay hindi sumamba. Ang sabi sa 16, nangagsalitaan lang, nagkwentuhan lang pala. Nagsalitaan eh. Walang pagsamba. Ang pagsamba nasa Mateo 28:9. Linggo po yun. Hindi naman Sabado yun. Kaya maliwanag po eh. Hindi na kinakailangang ipaliwanag. Sapagkat ang talata maliwanag. Kaya naghihintay tayo na kanilang itayo ang kanilang paksa. 1 minute pa lang. So, ang Panginoon nangilin ba sa Lucas 4:16? Hindi. Nagturo. Hindi siya sumamba. Mga Kristiyano ba ang kanyang tinuruan? Hindi. Ihuhulog nga niya ng patiwarik ang Panginoon. Isipin mong lupit yun. Kahit mga ngaral na hindi mo kasama, ihuhulog mo ng baliktad, ay napakalupit naman. Saan ang pag-ibig naman ito? Sa makatwid, itong pinuntahan ni Kristo, hindi Kristiyano. Mga Sabadista itong Hudyo. Ito. Ay, may remnant tayo ng Sabadistang Hudyo, mga Sabadistang Pilipino. Na mahal naman natin ito. Dahil kababayan natin yan eh. Okay. Tanong po kayo. Nawala yung sound. Nawala daw yung sound ng moderator.
Okay, 5 minutes. Question po. Magandang hapon. Ang tanong ko po sa inyo, Ginoong Perion, sabi mo, walang Kristiyano sa Hardin ng Eden. Di ba? Ang tanong ko po, meron ba namang Hudyo sa Hardin ng Eden? Wala rin. Wala rin pala. Wala akong sinabing may Hudyo doon. Wala rin Hudyo. Wala. Walang Pero- inutusan kasi doon eh. Pero- walang Kristiyano, walang Hudyo. Sa makatwid, pero may Sabat. Walang inutusan nga na sumamba. Hindi ho. Ang Oh, tanong ko, mahihin. ang tanong ko hindi yung kung inutusan o hindi. Ang tanong ko, dahil ang ating walang paksa- walang Kristiyano, pero may Sabat. Mayroong ikapitong araw. Yun. Pero hindi sumamba. Ngayon, Ayun susunod. ang paksa. Yun ang paksa natin eh. Susunod na tanong. O, tanong. Kung merong Sabat na ginawa noon, ayon sa Marcos 2:27, kanino ginawa ang Sabat? Sa tao ba o hindi? Ang Sabat, ibinigay sa tao, sa Yun. kapakanan ng tao, para magpahinga. Sa mga Hudyo. Ginoong Perion, Sa mga Hudyo. kung ang Sabat ay ginawa sa tao, kayo po ba ay kasama doon sa Hindi tao? ako Hudyo nga eh. Yun Eh. ang binigay sa mga Hudyo. Liliwanagin natin. Hindi nga ako Hudyo eh. Liliwanagin natin ang tanong. Ano ba sabi sa Marcos 2:27? Ang Sabat ay ginawa sa tao o sa Hudyo? Sa Hudyo. O, basahin mo. Basahin mo. Deuteronomio 5:15. Basahin mo. Hindi. Sa Hudyo. Ito, showdown. Oh, Okay, magkakataon. showdown. Bakit mo ako Showdown, pipiliin? Ginoong Periol. Oh, sige. Sa Marcos 2:27, basahin mo sa akin ang Sabat ginawa sa Hudyo. Ang Marcos 12, Basahin nyo. 28, hindi buong Biblia. Pag wala ang kang pag-uusap nabasa- natin sa Biblia. Kaya nga, Marcos 2:27. Babasahin ko sa iyo sa Biblia Hindi. na ang Sabat ay Hindi. ibinigay sa mga Hudyo. Ang tanong ko, Marcos 2:27, kanino ginawa ang Sabat? Sa tao o sa Ang Hudyo? pag-uusap natin ay sa buong banal na kasulatan. Ang tanong, hindi Ang sumasagot sa buong banal tanong. na kasulatan. Hindi ho siya sumasagot sa Ito tanong. ay ginawa para sa taong Hudyo. Hindi sumasagot sa tanong eh. Mr. Moderator, tanong ko sa Marcos 2:27, categorical yon. Ang Sabat ba'y ginawa sa tao o sa Hudyo? Yun ang tanong. Tuturuan mo ako ng sumagot. Ikaw na lang ang sumagot. Yun. Sige, sagutin mo. Anong Ang sinabi ron? pag-uusap natin, Biblia. Hindi ho, Marcos 2, wag niyo akong turuan magtanong. Panahon ko magtanong. Ang tanong ko, Marcos 2:27, ang Sabat ay ginawa sa tao o sa Hudyo? Sa taong Hudyo. Yun, oh. Okay, Sa taong Hudyo. saan mababasa? Pakibasa nga, Marcos Sa taong 2:27. Hudyo. Binanggit pa doon yung Hudyo? Ito. Sige, Kung para kanino ang Sabat. Babasahin po natin sa Ginoong 31. Moderator, ito po pinababasa ko. Ang pinababasa ko sa Marcos 2:27, Ang sabi ko taong nga, Hudyo. sa buong Biblia eh. May salitang Hudyo. Hindi. Sa buong Biblia. Ayaw mo sa buong Biblia. Kasi may tanong ho ako, Marcos 2:27. ang Marcos ba talata. buong Bible na ba yan? Eh, hindi ho yun Bakit babasahin niya. naman ikaw ay ganyan? Sige, pakibasa. Bakit? Bakit naman ganyan? Babasahin ko. Oh, Marcos 2:27, Hudyo, babasahin niya. Babasahin ko. Ayan ang sagot ko ah. Oh, basahin Na- niyo, Hudyo. Na ang Sabat Basa, ay basa. ginawa para sa Hudyo. Basa nga po, Hudyo, nakalagay, Oh, ito. Marcos 2:27. Babasahin ko po. Dapat Hudyo, nakalagay sa ha, Hudyo. Deuteronomio. Pag wala, talo ka na. Ko. Makinig ka. Sasagot ako. Sa talata na 15. Hindi, Marcos 2:27, pinababasa ko. Oh. Bakit lumalayo? Lumalayo sa tanong. Hindi masagot, mga kaibigan. Ay, Iniiwasan ni Periol sapagkat ingay mo. alam niyang talo siya. bakit ka ang ingay? Makinig ka sa aking sagot. Eh, hindi ho yun yung talata Tatanong-tanong pinababasa ka. ko. Ayaw ka palang sumagot. Oh, susunod na tanong. Ay, ayaw makinig. Susunod na tanong na lang. Susunod na tanong. Ay, paano? ako Ayaw niyang basahin. makakapasa? Iniiwasan. Ay, ayaw makinig. Iniiwasan. Oh, Next question. ayaw makinig. Next eh. question. Ah, Pasagot mo na ako. Pasagutin mo ako. Sino tinanong mo ako? Bibigyan mo natin ng 30 segundo para sagutin. Pasagutin mo muna ako. Pakiusap lang. meron mo. Bakit wala?
Oh, ano, babasahin ko? Sige, pakibasa. Babasahin ko po. Sa iwanan doon. Exodus 35. Ito, ayan, no? Oh, Yan. ayan. Sa Hudyo yan, pinulong ni Moises. Babasahin ko po. Sige. At pinulong ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila, ito ang mga salita na iniutos ng Panginoon na inyong gagawin. 6 na araw na Tapos gagawa, magtatanong. tatapwat ang ikapitong araw, ay ipangili ninyo isang sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yan, papatayin. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa buong tahanan sa araw ng Sabat. Tanong! Ang tanong, Para sa Israel. yan po bang binasa nyo? Yan po ba yung Marcos 2.27? Tama Hindi. na raw, tama na. Hindi, iniwasan niya. Ay, sino nagsabi Sige, Marcos? time na, ito? time na. Exodus nga eh. Halata na kayo. Sino Upo na ho nagsabi kayo. Marcos? Ikaw lang naman. Nahalata na kayo. Halata na kayo. Upo na kayo. Thank you very much. Pwede na ako magsimula? Hello. Okay, mga kaibigan, halatang halata ang ating katunggali. Halatang halata. Napakaliwanag ang aking pong tanong ay sa Marcos 2.27. Bakit ho ba iniiwasan ito ng ating katunggali? Ang pinababasa ko, Marcos 2.27, ang binasa Exodo. Kung ganyan po ang magtuturo sa akin ng Biblia, magda-drop out na po ako. Magda-drop out na po ako. Dahil ang pinababasa ko po ay sa Bagong Tipan, ang binasa pa na may Lumang Tipan. Eto, alam kong mahahalata ninyo kung bakit. Sapagkat ang sabi ho sa Marcos 2.27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat dahil sa tao, at hindi ang tao dahil sa Sabat. Ang aking katunggali, alam ko ito'y nag-aral din kahit papaano ng Grego. Sa Grego pong original, ang nakalagay po doon ay anthropos. Anthropos po, ibig sabihin po, Ginoong Periol, for your information, ay sangkatauhan. Kaya naman, hindi natin siya masisi kung bakit ayaw niyang basahin. Sa makatwid, ang Sabat ay ginawa dahil sa sangkatauhan. Hindi po sa mga Hudyo. Yung kanya pong sinabi, dagdag lang niya yun eh. Ang tanong ko, may mababasa ka ba diyan? Anong mababasa mo? Ang Sabat ginawa sa tao o sa Hudyo? Ang sagot niya, taong Hudyo. Aba. Ang tanong ko, may mababasa. Ang sinagot niya, ang mababasa, taong Hudyo. Kasi yun ang kanyang implication nun eh. Ang tanong ko, may mababasa ba? Anong nababasa? Tao o sa Hudyo? Ang sabi niya, taong Hudyo. So, kaya tinanong ko siya, o sige, basahin nyo. Kasi ang tanong ko sa kanya, anong nakasulat, anong mababasa? Di ba? So, kung ang tanong mo ay anong mababasa, dapat yung nakasulat. Ang tanong ko, anong mababasa? Dapat ay ginawa sa tao o sa Hudyo. Ang sabi niya, taong Hudyo. Pinababasa ko ngayon, wala siyang mabasa. Isa lang po ibig sabihin nun, ay hindi po niya natutulan na ang Sabat po ay ginawa ng Diyos para sa atin na mga tao. Kaya eto kung meron mang taong Hudyo, marami kang time pang aking katunggali, hanapin mo na yung ibang-ibang translation ng Bible mong dala ngayon. O kung wala man, subukan mong tignan sa Grego kung ano sa salitang Greek yung taong Hudyo. Dahil sa original Greek po ng Biblia, ang nakalagay po ay anthropos. Ibig sabihin, mankind, sangkatauhan, hindi taong Hudyo. Dapat mabuksan po ang mga mata natin dyan, mga kaibigan.
Ho? Kaya ang Sabat ginawa sa... Kaya nga tinanong ko siya, sa hardin daw ng Eden, inaamin niya sa mga tweet na ang Sabat nagsimula sa hardin ng Eden. Inamin niya yon. Ang tinutulan lang niya, wala pa ka daw namang Kristiyano noon. Which is tama naman. Hindi natin tinutulan siya ron. Tama po yun, sa hardin ng Eden, walang Kristiyano pa. Wala rin namang Hudyo. Kaya ikaw mismo, Ginoong Periol, ang tumutol sa sarili mong argumento. Bakit? Ang sabi ni Ginoong Periol, ang Sabat po ay sa mga Hudyo lang. Bakit may Sabat na nun? Wala pang Hudyo. O di tinutulan mo yung sarili mo. Pagka ang abi nga ng Panginoon, pagka ang kaharian ay nagtutugon o nag-divide sa kanyang sarili, ito ay babagsak. Kaya nakikita ko na ang pagbagsak ng argumento ni Ginoong Periol. Yan ang dapat nating makita. Ngayon, dapat itatanong ko sa susunod, kaya lang talagang pinahaba niya yung delaying tactics ang tawag doon sa debate. Sa mga katwede, inamin niya na may Sabat na ginawa noon. At sabi ng Panginoon Kristo, ito'y sa tao. Ngayon, tinanong ko siya, ikaw ba'y tao? Di kasama ka ron. Tao siya. Di kasama ka ron. Ginawa ang Sabat para sa iyo, Ginoong Periol, sa akin, at sa inyo, mga kaibigan. Ngayon, itatanong ko sana sa kanya, sabi, ang tutol kasi niya dun sa Lucas 23:56, babasahin ko po ulit, wala daw akong napatunayan, Ginoong Periol, na aking katunggali. Buti naman, natuto ka naman, mula kaninang umaga. Kasi kaninang umaga, kayo po ang lumalayo sa paksa. Dahil imbis na kayo'y magtayo, ang ginagawa nyo, binubuwal nyo ang mga Sabatista. Ang nagtataka po ako, bakit ngayon, mas magaling kayo ngayon at naiintindihan nyo pala na dapat, pagka-affirmative, magtatayo. Ba't kaninang umaga, hindi nyo natandaan yan? Hindi nyo napangaralan ang sarili nyo. Ganun ang mangyayari po niyan, mga kaibigan. Pero basahin natin, Lucas 23:56, tinutulan niya, wala daw akong nabasa. Ito nga Lucas 23:56, ang sabi po ay ganito. Tatas ko po sa 54. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. At ang mga babae na nagsisisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinitignan ang libingan at kung paano nga ang paglalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento at ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Alam po ba ninyo kung anong palusot ng aking katunggali? Ang sabi po niya, hindi po sumamba. Nagpahinga lang. Ayun. So lumalabas, hindi ayon sa utos yung ginawa ng mga alagad. Dahil ang Sabat, ayon sa Biblia, ito'y pagsamba. Pag nagpahinga ka, pagsamba mo yun. Ngayon, kung hindi sumamba, dapat ang pagkakasabi at ng unang araw ng Sabat, sila'y hindi sumamba, kaya lumabag sa utos. Hindi ganun Ang pagkakasabi, araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Kaya yung ginawa ng mga alagad na ito, ayon sa utos. Hindi laban sa utos. Ang laki ng pagkakaiba nung nasa isip ng aking katunggali at nung nababasa. Kaya mag-iingat po kayo pag nagsasalita yung aking katunggali. Bantayan nyo, basahin nyo sa Biblia rin. Dahil napakahirap. Iba yung sinasabi niya, iba ang nakasulat sa ating pong mga talata. Yan ang dapat nating babantayan. Kaya nga sana itatanong ko, yun bang pagpapahinga nila at pagsunod sa utos, hindi ba pagsamba yun? Pagsamba po yun. Kaya ang mga alagad na ito, matapos mapako sa krus si Kristo, sila po ay nangilin at sumamba sa araw ng Sabat. Yan. Kaya maliwanag po yan.
down na down ang atin pong argumentong narinig mula sa ating mga katunggali. Ngayon, sabi niya, ang sabi niya, yun daw sa Gawa 16:13 na binasa natin kanina, kaya nga niya tinututulan itong mga talatang to kasi may nababasa tayo. Bakit mo sasabihin, wala akong nababasa? Ito nga tinututulan mo Di kung wala akong nabasa, di wala kang tututulan. Gawa 16:13, at ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami. Kasama dito si Lucas na isa pong hentil, hindi Hudyo. Kaya mali po ang sinasabi ng aking katunggali na ang Sabat sa Hudyo lang. Dahil si Lucas, kahit sila alam nila, si Lucas na doktor na sumulat ng aklat ng mga gawa ay isa pong hentil. Pag sinabing hentil, hindi Hudyo. Anong ginawa? Araw ng Sabat nagsilabas kami. Kasama po si Lucas na hentil sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na doon pantahan naming may mapapanalanginan. At kami nangakaupot nakipagsalitan sa mga babaeng nangatitipon. Kita nyo, may pagtitipon. At ang sabi rito, sila ay naghanap ng dakong mapapanalanginan. Ang palusot ito, para i-down niya yung ating argumento. Sabi niya, wala naman daw pagsamba doon. Ginoong Peryon, yung bang pananalangin ng mga apostol at kasama si Lucas, hindi ba pagsamba yun? Sa makatuwid sa inyo pong iglesia, sa pagsimba ninyo, pagkalinggo, pag kayo nagtitipon, hindi pala kayo sumasamba nun. Ganun ang lalabas nun sa lohika ni Ginoong Peryon. Biruin nyo, pinagtatanggol nyo araw ng linggo, kayo'y mangingilin, nagdadasal kayo, nagtitipon, yung pala, hindi pa rin pala kayo sumasamba. Kung susundin natin ang argumento ni Ginoong Peryon, napakalayo. Napakalayo ng mga argumento po. Kaya ito po, mga patutuo ito na nagpapatunay na mga alagad ay nangingilin. Ito maganda. Sa Lucas 4:16, ang sabi ho niya, wala din daw pong nababasa ritong si Kristo ay sumamba. Yun ang ano niya ngayon. Style niya, medyo na... Eto, sabi rito, at siya'y napanasa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ang sabi niya, saan dyan yung pagsamba? Aba, pagka bumabasa ka pala ng kasulatan, hindi ka pala pagsamba yun. At yung kanyang pagsamba at pangangaral ng kasulatan, hindi pala kasama sa pagsamba yun. Kaya ito, nadadagdagan ang problema nyo. Pagka-araw pala ng linggo, dyan sa inyo, sa Fourth Watch, pag kayo'y nagtitipon, pag kayo'y nananalangin, pag kayo'y nagbabasa ng kasulatan sa iglesia nyo, hindi pa rin kayo sumasamba. Hindi pa rin pala kayo sumasamba, no? Nakakatakot na doktrina ito. Lumalabas na ang tunay na doktrina na itinuturo sa inyo ng ating katunggali na hindi talaga ayon sa banal na kasulatan. Kaya po, yung sinasabi niyang paulit-ulit na ang mga Sabatista daw ay binibitin daw nating patiwarik si Kristo, hindi po. Pinagtatanggol pa nga namin si Kristo. Dahil ang sabi ni Kristo, ako'y naparito. Huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Naparito ako upang ganapin ang kautusan. Yun bang pagtitiwarik kay Kristo? Ang pagtitiwarik kay Kristo, yung ituturo mong si Kristo, sinira ang kautusan. Kaya hindi ho kami ang tumiwarik kay Kristo. Sa makakalungkot, bukod sa hindi kami pala ang nagtitiwalik kay Kristo, ang lumalabas ang ating katunggali ang nagtitiwalik kay Kristo. Eto masama. Hindi na kontento sa pagtitiwalik kay Kristo. Pinugutan pa ng ulo si Kristo. Bakit? Ang Panginoon, Sabado ang pagsasimba. Samantalang sila'y linggo. Kaya si Kristo ulo ng iglesia, sila daw yung katawan, magkaiba ng pagsamba. Kaya bukod sa tiniwarik na nila si Kristo, pinugutan pa ng ulo. Double murder yan.
double murder yan, Ginoong Period. Hindi ho tama yan. Kaya yung sinasabi nyo na ang mga Hudyo daw, sila daw po yung mga Sabadista, sila po yung mga huwad na Sabadista. Kung sasabihin nyo porke nangihili ng Sabat ay kasama na ng mga kalabang Hudyo, ang panig po namin ay kay Jesus, hindi sa mga Pariseo. Ha? Ang pumapanig sa mga Pariseo na mga huwad na Sabadista ay yung nagsasabing si Kristo'y hindi nangilin ng Sabat. Ulitin natin, favorite verse na yan. Ang ilan sa mga Pariseo, sabi sa Juan 9:16, ang ilan nga sa mga Pariseo ay nagsasabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Ngayon, sino nagsabi nun? Pariseo. Ito mga Pariseo, ito yung mga Sabadistang huwad. Hindi namin kasama to. Bakit? Kasi ang aming paniniwala, si Kristo po ay galing sa Diyos, kaya nangingilin ng Sabat. Samantalang sa inyo, anong doktrina? Si Kristo hindi nangingilin ng Sabat. Kaya lumalabas si Kristo sa inyo, hindi galing sa Diyos. Gano'n na mangyayari? Ang sabi kasi, ang mga Pariseo nagsabi, ang taong ito, ang tinutukoy si Jesus, hindi galing sa Diyos. Bakit daw hindi galing sa Diyos? Pag ang tanong bakit, ang sagot sapagkat, di ba? Bakit siya hindi daw galing sa Diyos? Sabi ng mga Pariseo. Bakit? Etong sagot nila, sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Sino sa amin ngayong dalawa, mga kapatid at mga kaibigan, ang nagtuturo na si Kristo ay hindi nangingilin ng Sabat? Kami ba o sila? Sa mga kapatid, hindi galing sa Diyos si Kristo ayon sa kanila. Kami po naniniwalang nangilin si Kristo ng Sabat. Yan po. Kaya galing sa Diyos si Kristo. Kami po hindi panig sa Pariseo. Isip-isipin nyo yan. Juan 9:16. Ulitin ko, Juan 9:16. Bakit pagka hindi daw galing sa Diyos, hindi nangingili ng Sabat? Yan. Kaya yung nagsasabing, galing kami sa Diyos! Kami sa Diyos! Ang tanong, nangingili ka ba ng Sabat? Hindi. Hindi ka sa Diyos. Sinasabi mo lang yun. Ngayon, ang tanong ni Ginoong Period, sabi niya, wala daw mababasa sa Biblia na Sabat na seremonyal at moral. Iyan ang gusto niya malaman. In-explain ko na sa inyo kanina, mga kababayan at mga kapatid, na sa Biblia po, dalawang klase po ang Sabat. Isang seremonyal at moral. Ang pinawi po ni Kristo ay yung seremonyal. Ang seremonyal Sabat po, ito po ay itinatag matapos pumasok ang kasalanan sa mundo. Yan. Samantalang, ang moral Sabat, Sabat na moral, ay itinatag sa hardin pa ng Eden bago magkasala ang tao. Salamat sa inyong pagsang-ayon. Amen! Halimbawa, halimbawa ng ceremonial Sabat. Salamat po sa pagsang-ayon ninyo. Malapit na ho kayo mabinyagan. Konting doktrina pa. Halimbawa po ng ceremonial Sabat. May mga audience. Natatandaan ko nung ang ating Panginoon ay sinisigawan ng mga tao, ipako sa krus. Mas marami ang sumisigaw. Kaya ngayon ay parang hindi ho nagkakalayo. Sinasabi ng karamihan na ipako na sa cross ang kautusan. Pareho ang kanilang sinisigaw. Ngayon, bakit ko nasabi na merong ceremonial Sabat? Sa Exodus 12:15 ang sabi, ganito, 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang levadura
sa unang araw ay inyong ihiwalay ang inyong bahay ang lebadura, sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may lebadura mula sa unang araw hanggang sa ikapitong araw ay ihihiwalay sa Israel ang taong iyaon. At sa unang araw magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon, at sa ikapitong araw magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. Ito'y binamit din niya. Kaya ito rin ginagamit ko dahil alam ko naalala niya to. Yan. Ito po'y ceremonial Sabbath. Ito po yung tinatawag na may kalalaman sa Feast of Unleavened Bread. Kaya nga tinatanong kanina, kayo ba ngayon nangingilin na kayo ng Feast of Unleavened Bread? Hindi. Sa makatuwid, wala na yan. Yan po ang pinako sa krus. Yan po ang tinutukoy sa Kolosas. Babasahin ko itong Kolosas na madalas binabasa kanina pang umaga. Subalit, hindi po makakalusot sa katotohanan. Ang sabi po ito na sa 14, na pinawi. Pag sinabing pinawi, katumbas ito ng salitang sinira o inalis ang usapang nasusulat saan? Sa 10 utos? Hindi po. Ang sabi, sa mga palatuntunan, mga ordinances. Yan po ang Sabat na ordinance Sabat, yung tinatawag na seremonyal. So alin po yung usapang nasusulat? Saan daw nasusulat? Sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin, at kanyang inalis na ipinako sa krus. So yung palang pinawi at ipinako sa krus, yung mga nasusulat hindi sa 10 utos, ang nasusulat mga palatuntunan. O ano ba yung mga palatuntunan na yun? Hebreo chapter 9 verse 1, ito po ang mababasa. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanlibutang ito. Sa mga ito may kinalaman sa mga paghandog sa sanktuaryo. Ano pa? Sa 18 ng Hebreo ay ganito po ang sinasabi. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. Kinalulugdan ang mga bagay na inihandog ayon sa utusan. Saka sinabi niya, na ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapagbanal sa pamamagitan ng paghandog ng katawan Kristo na minsan magpakailanman. Sa makatuwid, ito po'y may kinalaman sa hain at handog, yung mga palatuntunang iyon. Kaya yung binabasa niyang favorite text niya sa Kolosas, babalikan po natin, babalikan natin. Sa 14 pa lang yung binasa natin, sabing ganon na inalis yung mga nakasulat sa palatuntunan. Sa makatuwid, hindi ito yung 10 utos. Sa 16, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Totoo, yung mga paghahandog na yung kasalanan sa Israel, ito po ay simbolo ng gagawing paghahandog ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung dumating si Kristo, inihandog niya ang kanyang buhay sa krus. Ang sabi niya doon sa binasa natin kanina, hain at handog hindi mo ibig. Kaya inalis niya na yung mga bagay na yon. Hindi ho yung ikapitong araw ng Sabat ang inalis. Tatandaan ho natin yon. Yon. Sana ay ito ay nang ulit-ulitin mamaya, sapagkat pag inulit-ulit to, ibig sabihin nun ay wala nang maipupunto sa atin. Ngayon, kung inamin po noong doon ay merong tinatawag na Sabat. Inamin niya yun Wala nga lang Kristiyano, walang Hudyo. Wala pang kasalanan noon, may Sabat na. At pagkatapos sa doktrina niya, lumalabas nung pumasok ang kasalanan, pati ang Sabat nawala. Pagdating sa langit, mga kapatid, nawala ba ang Sabat? O meron? Ito po, basahin ho natin. Isaias 66:20. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at mga bagong lupa
na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang bagong, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, lahat ng tao ang sumamba sa harap ko. Ha? Sa bagong at sa bagong lupa na darating na hinihintay natin, sa pagbabagong langit at lupa, anong sabi ni Isaias? Meron pa palang Sabat na lahat ng tao, hindi lang mga Hudyo, ay sasamba sa Diyos upang sumamba sa harap ko. So sabi na pagsamba to, gusto natin na ni ating katunggali, Hardin ng Eden, may Sabat. Nung pumasok ang kasalanan, wala na po ang Sabat. Hanggang sa panahon natin, wala. Pagdating pa sa langit, bumalik na naman yung Sabat. Ha? Ano yan? Ginawa niyong palitaw ang Sabat. Lulubog, lilitaw. Hindi ho ang Sabat. Samantalang po ang mga Seventh-day Adventist, sa amin mga aral, mula pa pala sa Hardin ng Eden, na inamin din ni Ginoong bago pa ho magkaroon ng kasalanan, hanggang nananatili ang Sabat, sapagkat sa bagong langit at bagong lupa, ito po ay mananatili at lahat ng tao ay sasamba sa harap ng Diyos. Kaya continuous yan, hindi nawawala. Biruin nyo, kahit sa langit meron pa lang, ngayon pa lang inaalis na. Mahirap yon, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ho magandang senyales ng isang mabuting tagapangaral. Oo. Ngayon, mga kapatid, kung tutusin, itong case liwanag na eh. Sa harap namin naman niya, may tapos kaya lang ang pinag-iba namin sa kanya, pagdating sa panahon natin, wala na. Pagdating pala sa bagong langit, meron pala Sabat, lubog, lilitaw. Ang